Sa videong ito, pag-usapan natin kung ano-ano ang mga dahilan kung bakit nalalak ang ating SSS account online. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Subali may tatlong dahilan akong ibibigay sa inyo kung bakit nalalak yung SSS account natin online. So unahin na natin dito sa pag-login sa ating SSS online account. So dito guys, siyempre sa pag-login natin, kailangan nating maglagay ng user ID at yung password. So unang dahilan guys, pagkalagay nila ng user ID at password nila, pagka-check nila tama yung nilagay nila, wala talagang mali, tama yung user ID, tama yung password. Pero pagka-click nila ng sign in, may ganitong lumalabas, invalid user ID or password. So dito pa lang magtataka na kayo kung bakit invalid user ID at password pero tama yung nilagay ninyo na user ID at password ninyo at wala talagang mali. So ito yung unang dahilan kung bakit nalalak yung account natin. Kasi minsan guys, ganyan talaga nagloloko yung SSS website nila. So kahit tama yung user ID at password niyo, tapos pagka-click ninyo ng sign in, invalid user ID or password yung lalabas. So ang gagawin ninyo dyan, uulit-ulitin nyo naman yan. So makailang beses na magkaganyan, malalak talaga yung account ninyo. So kapag ganyan, unang beses pa lang, tama yung user ID at password na nilagay ninyo, pero invalid user ID yung lumalabas kapag nag-sign in kayo. So pangalawang beses, ulitin nyo, i-double check nyo maigi kung tama lahat yung nilagay ninyo. Pagkatapos, i-click nyo ulit ang sign in. Kung hindi pa rin kayo makapasok at invalid user ID pa rin yung lumalabas, huwag nyo na poong ulitin. So mag-antay kayo ng mga ilang oras bago nyo ulitin. Kasi kapag ganyan, malalak talaga yung account ninyo. So mag-antay kayo ng mga ilang oras bago kayo mag-sign in ulit. Yung iba kasi nagpapanik kaagad. Tapos iniisip nila tama yung user ID, tama yung password na nilagay nila pero hindi sila makapag-login. So yung iba nag-iisip na baka na-hack yung account nila or baka may problema kaya itatry nila ng itatry at doon po malalak yung SSS account online ninyo. Basta ganun, mag-antay lang kayo ng ilang oras bago kayo mag-sign in ulit. So ngayon punta na tayo dito sa pangalawang dahilan kung bakit nalalak yung SSS online account natin. So kung una, alam natin yung user ID at password natin, naalala natin. So itong pangalawa, alam natin yung user ID natin pero yung password ay nakalimutan. So magta-trial and error kayo dito sa password. So lagay kayo kung ano ba yung naisip ninyong password na nilagay ninyo dati hanggang sa malak yung SSS account ninyo. So yun po yung pangalawang dahilan kung bakit nalalak. Basta advice ko sa inyo guys, kapag ganyan, invalid user ID or password yung nakalagay dyan, antayin nyo po, magtry kayo ng isa or dalawang beses. Pag wala, mag-antay kayo ng mga ilang oras bago kayo mag-sign in ulit para hindi po malak yung account ninyo. Kasi kapag sunod-sunod yung pag-sign in ninyo tapos mali naman lahat, malalak po talaga yung account. Except na lang po kung mali yung user ID ninyo. Kasi kung mali yung user ID ninyo, kahit ilang beses pa kayong mag-try dyan, hindi po malalak yung account ninyo. Kasi doon po sila magbabase sa user ID na nilagay ninyo. Kung mali yun, hindi malalak yung account ninyo kasi invalid user ID naman. Pero kung tama yung user ID at sa password kayo nag-struggle, doon talaga malalak yung account ninyo. Kasi mano-notify ni SSS na itong user ID nito, itong SSS account na ito ay ilang beses nang mag-try na mag-login. So, ilalak nila yan. Kasi kung malalaman nyo naman yan, kung mali talaga yung password na nilagay ninyo, may marireceive kayong email na kagaya nito. So, may nag-try na mag-attempt sa inyong SSS account tapos mali yung password na nilagay. Kaya nag-i-email kaagad si SSS. Hindi naman kayo makaka-receive ng email guys kung mali yung user ID ninyo. Makaka-receive lang kayo ng email kung tama yung user ID ninyo. Kasi yung user ID ninyo nakalink po yan sa email address na nakaregister sa inyong SSS online account. At sunod punta na tayo sa pangatlong dahilan kung bakit nalalak yung SSS online account natin. So dito for example nakapag-sign in kayo, tama yung user ID at password na nilagay ninyo. So mapupunta tayo dito sa pag-receive ng OTP.
So kung nakikita ninyo guys, may nakalagay na time-based one-time password na sa akin. Yung sa inyo guys, one-time password through SMS lang yan. Kasi may video na po akong ginawa kung paano maglagay ng time-based one-time password. So kung gusto nyo magkaroon nito kasi madali lang mag-login kung merong time-based one-time password, tingnan nyo na lang po sa description box ng video na to, ilalagay ko na lang po doon kung paano gumawa. So ngayon, ganito pa yung lumalabas sa inyo, one-time PIN through SMS. So i-click natin tong Get PIN. So dito kailangan ninyong maglagay ng OTP. So antayin nyong ma-receive yung OTP na galing kay SSS. So within 5 minutes dapat nakalagay na kayo ng OTP. Pero dito marami talaga nagkakaproblema guys kasi minsan lumalagpas na ng 5 minutes, wala pa rin silang OTP na nare-receive. At natapos na yung timer, ganito na yung lumalabas. So natapos na yung 5 minutes ng timer pero walang OTP na nare-receive. So ang gagawin ninyo dito, i-click nyo ulit yung Get PIN. So pangalawang request nyo na ito. So yung una, walang OTP na na-receive or dumating sa inyo. Kaya nag-Get PIN kayo ulit. So antayin nyo ulit yung timer hanggang sa makareceive kayo ng OTP na kagaya nito. So ito na yung ilalagay ninyo dyan. So maglalagay na kayo ng OTP dito. Pagkatapos pagka-click ninyo ng login, hindi pa rin kayo makapasok. Bakit? Yung unang OTP yun na na-receive ninyo, yun po yung nilagay ninyo dito sa pangalawang request ninyo. Kaya hindi po talaga kayo makakapasok. So kapag ganyan guys, kung ilang beses kayong nag-click ng Get PIN, dapat bilangin ninyo din yung OTP na marireceive ninyo. Kasi kung isang beses lang kayo nag-click ng Get PIN tapos may OTP kaagad, goods yun, pasok yun, pwede nyo nang ilagay dito kaagad. Pero kung nag-request kayo ng OTP, pangalawang beses na, tapos isang OTP pa lang yung dumarating sa inyo, huwag nyo pong munang ilagay kasi magiging invalid po yung OTP na ilalagay ninyo. So bilangin nyo po kung ilang beses kayong nag-request ng OTP. For example, 3 beses. So yung pangatlong OTP na marireceive ninyo, yun po yung ilalagay ninyo. Huwag po kayong maglagay ng OTP dyan. For example, 5 beses kayo nag-request ng OTP. Tapos yung unang 4 na OTP na na-receive ninyo galing kay SSS, yun po yung uulit-ulitin ninyo sa paglalagay dito, malalock po talaga yung account ninyo kasi invalid OTP or one-time PIN yung ilalagay ninyo. Hindi po kasi tatanggapin ni SSS kung mali yung OTP. So dapat tama talaga yung OTP na ilalagay ninyo. At huwag kayong manghula guys. For example, wala na yung cellphone number ninyo. Tapos may ganito kayo makikita. Tapos maglalagay lang kayo mga numbers dyan. Huhulaan nyo lang. Malalak talaga yung account ninyo. So for example guys, wala na sa inyo yung cellphone number ninyo. May paraan akong ginawa dyan para makapag-login pa rin kayo sa inyong SSS online account kahit wala na yung cellphone number ninyo. So ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi kayo mahirapang maghanap. At kung na-lock na talaga yung account ninyo, may video na rin po akong ginawa kung paano i-unlock yan at kung paano mag-forgot ng user ID at password. Basta advice ko lang sa inyo, kung may mali kayo sa pag-login, mag-try lang kayo ng 1 or 2 beses. Kapag ganun, hindi kayo makakapasok, huwag nyo na pong ulit-ulitin kasi malalock talaga yung SSS account ninyo. So kapag ganun, mag-antay kayo ng ilang oras or ilang araw bago kayo mag-login ulit para hindi po malock yung SSS online account ninyo.